talsik ng gulong mo. Akin? Oo. Dami Uy. ng talsik. Sabi nung tapalodo niya naka-banking kahit straight ang daan. Mo yung windshield ko. Oo, di ba? Daming talsik. Hindi na akin yan. Hindi Ayaw na ka akin yan. Hindi na Ikaw akin nasa yan. harap ko eh. Gago ka pala. Tarantado. Hindi na akin. Baka ng perfume. Perfume kilabil. Kaya lang yun, pagka ginamit mo yun, magagayuma ka. Tatalsikin kita dyan. Ako. Hindi na matalisik sa'yo boy. Hindi ka tulad ng nakaraan. Depende siguro sa gulong. Ayaw, Okay. matalisik na. Ayan ah. Tapos punta mo. Talaga ano eh, kung ba i-clip mo yan. Kung gaano kakatimonyo talaga. Kuha mo, inis ka. Kuha mo, galit ka eh. Ikaw nagtitrigger kayo na eh, kay anger eh. Ako taga-bindot. Taga-pindot. Feel ko, ikaw, kamukha mo na yun. Hello. Hello. Kamusta mga katrotel? Ayan. Medyo Malamig. masimip. Pang ilang episode na natin to? Pang-apat? No? Ito, maapat pa tayo ha. Welcome. Dapat. Oo, tapat sa apat. Welcome sa unang episode na yun pa yun dati na ano no. Umaapat na tayo ngayon. Kala mo may views eh. Welcome. Sa pang-apat na episode na Hotel Insights. Record. Right. Yun. So, welcome sa episode natin. Pang-apat na episode ng Throttle Insights. And yun, as usual, nandito tayo sa DRT. Sobrang ganda ng paligid. Oo. At marami rin nagra-rides and sobrang payapa ngayon. May bagyo, ingatan lahat. Siguro naman. Wala na yung bagyo. Wala na yung bagyo. I mean, yun yun. Kaya ride safe sa lahat. Lalo na ang ginagamit nating modo or yung mismo tinatawag nating trabaho natin ay nasa labas talaga. So, ingat-ingat na lang. So, Hirap pa na naka 2 wheels. oo. Tumatakbo ka naman ako na medyo mabagal. Nakikita natin ngayon ang pagdilim ng paligid. Pero sana hindi ganyang kadilim ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Oo. Uy, shoutout daw. Okay, So, yung gagayahin yan. Joke lang. pwede niyong gayahin, basta hindi kayo totoo. Hindi mo kami nakikipagkarera. Hindi. Yan, musta? That nakaka... Yes. Well, ganoon din. Katulad ng nangyayari sa'yo, syempre nakakapagod yung lingam dumadaan. Daming pagsubok na kailangan unahin, pero at least meron tayo mga magagandang bagay na naibigay sa mga bata. Uy! Uy. Uy! Yes, sir! Hindi kasi yung grade 9 ko ngayon is about stress. Yan yung pinag-usapan namin. Mental health pa rin no? Yes, mental health. Kung paano siya pinapop up, ano yung mga pwede mong gawing positive
stress Ah. relievers. Yan, hindi yung negative kasi meron tayong mga negative ways kung paano natin siya sinusolusyonan. Parang yan, ayan, So, kita mo na stress yung aso. we have to, you know, Ayun, no? may English kasi. Bilang mga guro din. O sa kamalayan ng mga bata na Ah, siyan. tama. Yun lang yung pagpakusan ng buhay natin. Tama. Ayan. Magandang ano natin yan. Ganda oh, tingnan mo. Ang baba ng ulap oh. Ano yan? Tagos pa rin. Tagas pa rin. Siya. Motowolf. Shoutout sa Motowolf. Tumatagos daw yung ano nyo. Yung inyong kapote. Coffee Brella. Medyo mahal ng onte pero sulit naman. Naka. Ginamit mo yung ambon, kaya pa eh. Kaso Pero- pag sobrang lakas. Pag malakas na, sabi niya, parang Mm. ay, ikaw. Sa atin ngayon. Di ba, syempre, na-stress tayo sa mga bagay-bagay. Ngayon, ang question ko, bilang ano, Ano? ang tinatawag natin pagkatapos ng isa trabaho. Ayan. Ako kasi hindi ko rin sure kung anong stress relievers ko. Pero as long as kaya ko pang gumawa ng isang bagay, gagawin ko. Pero actually hindi ko naman alam kung anong ginagawa ko. Siguro kapag umiinom ako ng coke, baka yun yung stress relievers ko. Kaya reliever ko kaya ano, panayang inom ko ng coke. Yun, tamis. Yun ang trip ko kasi kapag masama pakiramdam ko, kaya kapag meron akong kailangang mahalagang bagay na hindi dapat ako magpadahan-dahan, soft drinks talaga eh. Oo naman, hinahanap-hanap natin, pero minsan nakikita naman natin. Halata nga. At nakakatuwa naman kasi sinuportahan pa ng fiancé ko, Yes. coffee maker, para lang ayun. Nakabake ng coffee. Oo, bake ng coffee. Parang ginagawa namin soft drinks ngayon yun. Grabe. Yun lang ang masama. Puro ganun naman ang iniinom mo. Oo. Talagang kahit di ka mag-asukal, magpa-palpitate ka. Talaga naman pa. Pero meron akong question sa'yo. Kung ang motor mo kaya ay magkakaroon ng boses, ano yung mga possible na kwentong ng motor mo tungkol sa'yo? Uy, ang lalim na Paisip ka, ano? Ito niya. Kung meron siyang boses, nakakapagsalita yung motor mo, ano kaya sa tingin mo yung kwento ng motor mo tungkol sa'yo? Siguro, magpapasalamat siya. Siguro. Yes. Sa Grabe dalawang, naman. sa dalawang taon na nakasama ko siya, bali 3 taon niya yun eh. Ay, pang-4 na tao. Basta yun, hindi ko na mawari kung ilang taon. Ay, pang-4 na nga ngayon. So, yung feel ko yung 2 taon na may in-handle kang school, tapos wala siyang pahinga. Babiyahe ka ng 2 hours, 3 hours. Tapos pagka uwi ka ulit ng 2 hours, 3 hours. Araw-araw, halos tadtad siya. Sa isang taon, 15 to 20 o niya na thank you kasi napahinga yung sarili mo, yung katawan mo. At the same time, napahinga ka. Napahinga siya. Yun yung siguro. Yung kwento namin na
lagi kami magkasama, dalawa. Yan. Di ba? Siyempre, hindi mo naman ano yun eh. Sinusuportahan ko niya ako sa mga biyahe-biyahe, ganun rin siya. Sinusuportahan ko siya sa mga kailangan niya. Pag mayroon siya nilalambing, hindi ko alam eh, may lambing ang motor eh, no? Mayroon siya paiwatig na, ay, kailangan ko papadin ng May kailangan kang bilhin. diba, kailangan views ng busina. Tapos, doon sakto din. Thank God na yung mismo mekaniko na pinapagawan. Ang naging senaryo, sabi niya, uy, palitan mo na yung fuel, ay yung mismong liquid ng shock mo, yung front shock mo. So ayun, di ba ano mo, na papansin mo na yung mismong motor din, nagpapahiwatig siya na nita. Mm. Pa siya nagkakaroon ng major accident na gamit ko. Nawa, Ah. walang mangyari na gano'n. Ay, ikaw. Ayan. Ako naman, siguro kung merong isang bagay na ikikwento yung motor ko tungkol sa akin ay kung gaano ako kabait sa kalsada. Wow. Sobrang bait ko kaya sa kalsada. Wow. Yung mga motor sa paligid, singit ng singit, ako lang nasa gitna. Alam mo naman siguro kung bakit. Para ako naka 4 wheels, hindi ako makasingit. Hindi, pero kung meron siguro siya isang bagay na ikikwento ay kung gaano na siya kahirap sa akin. Imagine, 1 year, meron ka ng 26k auto. Diba? So, ibig sabihin, dun pa lang, alam mo na accurate talaga yung motor. Kasi kahit saan naman talaga ako magpunta, ito dala ko. Sa bawat ride na pinupuntahan, sa bawat bagay na kailangang ayusin, itong motor na to yung ginagamit ko. Simula nung dumating to sa akin. So, ganun din, katulad ng sinasabi mo, kung ano yung mga bagay na possible na ano natin tawag dito, na nararamdaman natin ay baka ganun din yung mga motor natin na yes, minsan meron tayong gustong bilhin para sa sarili natin bilang reward. Yung motor mo rin, ano, kung nakapagsalita. Hindi, gusto ko lang bumili ng bago kaya ako sinira eh. Diba? Eh, ito, follow-up question ko dyan. May pangalan ba ang motor mo? Sa akin, actually, hindi ko pinapangalanan yung motor ko. Pero siguro kung bibigyan ko siya ng pangalan, feeling ko Light Fury. Light Fury. Light Fury. Kilala mo si Light Fury? So, yun yung mismo magiging pangalan mo. Kung bakit Light Fury? Kasi yung How to Train Your Dragon, although malaki siya, pang lalaki talaga yung build. Kaso yung kulay niya, di ba, pang ano, silver. So, parang nagre-resemble siya para sa akin nung si Light Fury, yung asawa ni Toothless. Toothless, yes. Napakagaling mo naman sa mismo Ikaw. reference, ano. Ako, isa sa mga experience ko kasi, balik tayo sa mismong pagkabata natin. Ang pangalan talaga ng motor ko at mismong TikTok ko ay, di ba, Tiny Rides. So, hindi ako totally yun. Yung Tiny means si Tiny sa Dota. Tiny Rock. Oo. So, di ba, habang nagle-level up siya, so lumalaki siya. So, sabi ko, ay, ano, parang kakulay ni Tiny nito. Dapat yung concept ng mismong kulay nito ay green, tapos gray. Yan. Siyempre, favorite mo yung green. Kaya lang, pero name pa rin niya ay Tiny. And yung isa, yung mismong binenta namin na Mio. Ba't naman Mr. Bean? Ay, ulit? Mr. Bean? B. Happy. D. Victory. Okay. Let's go. So, ang partner ko naman, ang motor niya ay Passion na kulay Green. Green. Apple green. Hermit naman sa Hermit. Ewan ko ba, kaya ko lang rin tanong yun kasi syempre
na kailangan pa na merong pangalan yung motor mo kasi hindi lang naman tayo importante, di ba? Inaalagaan ka rin yung motor mo na safe ka bumiyahe. Doon tayong papasok sa susunod na question ko. Ayun, napakadami ng question. Ano? Sa susunod na question, tayo bilang tao, kailangan natin ng doktor. Bakit kailangan natin na maayos na mekaniko? Sa motor natin. Isang simpleng sagot lang naman dyan, syempre, di ba lagi nga natin sinasabi na kapag tayo ay para ding makina, ibig sabihin, kailangan natin magpainit, warm up bago tayo magpunta sa isang mas matinding exercise. Ganun din sa motor, meron silang warm up bago natin paandarin, ina-idle muna natin ng 5 minutes, then after that, meron pang pagkakataon na masisiraan. So, syempre, mekaniko yung nandyan, mekaniko yung tutulong sa atin, mekaniko yung pinaka magbibigay sa atin ng assurance na maayos yung kalalabasan ng paggawa sa motor, yung paggamot doon sa motor. Tapos, sure. Kasi may experience talaga. Ganoon rin naman sa magiging doktor, diba? So meron silang pinag-aaralan, kailangan nila ng ganito. So meron tayong Dr. Kwakwa kung tawagin natin na ay, doktor lang yan. Nasabing may mga ganong tao, pero syempre mayroong mga ganong i-categorize natin. Ganun din sa mismong mekaniko, may mga doktor kwak-kwak rin silang setup na ayaw, meron silang mekaniko. Yung mekaniko nila, siraniko pala. Di ba? So, tama. Katulad lang nung nangyari sa akin. Dati nagpagawa ako kasi nga sira na yung ball race ko. So, maalog na yung ano ko, manibela. So, dinala ko sa gawaan, tapos ginawa. Umayos naman siya, pero after ng ilang weeks, naramdaman ko, oo, lumawag na naman siya. Tapos, kumakalang na yung, anong tawag doon, yung poste. Nararamdaman mo na umuumpog na siya. So, ibig sabihin, meron mali. Tapos, nung dinala ko sa another na mekaniko, yung sabi niya, bago pa naman to ba't kapalitan na? Ano lang, hindi lang mahigpit. Ang dala ko na nun, yung isa knuckle bearing. So ayun, minsan yung sinasabi mo nga na minsan meron mga mekaniko hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanila, nagkakamali lang ba sila o masyado nilang iniingatan, ayaw nilang masira kaya hindi nila pinapwersa o nagmamadali. Nagmamadali. Kaya mahalaga na humanap talaga tayo ng maayos na mekaniko. Ay, pinaka-importante talaga yun. Tip lang namin yun na sa pagmumotor, lalo na't hindi mo alam kasi sa amin, basic lang yung knowledge namin hindi naman namin kaya i-apply. Talaga yung mismo mekaniko mo, hindi lang dahil malaki yung shop, doon ka lang papagawa. So, trusted dapat yung mismo mekaniko, yung tools, yung equipment, dapat meron sila. And higit sa lahat, especially yung mismo mga alam nila pagkakamali nila. Pag binigyan mo ng back job yun, gagawin nila. Hindi yung sisingil pa sila ng ganito labor kasi ginagawa mo, pagkakamali naman nila. Diba? Another labor pa, no? Another gastos pa. Yes, bibili na lang tayo ng panibagong pyesa kasi nga nasira siya. Pero yung labor, kasi pagkakamali mo naman sa wiring, sa kung ano man yung ginawa mo, libre mo na sa mismo ano. Kasi yung tiwala at ano naman yun naman ang kailangan sa isang business So, susunod, doon pa rin ang magpapagawa kasi kahit nasira siya nung una, di ba? At least alam mo na pwede mong ibalik pwede ko. Paano? Hindi ka tinatanggihan. Yung mismo ang importante ng talagang meron kang mekaniko. Sa akin, sa lahat ng ito question ko to sa'yo. Yeah. Sa lahat ng biyahe na pinagdaanan mo, ano yung mga hindi mo makakalimutan at bakit? Hindi ko makakalimutan. Ang dami. Pero bibigyan kita ng dalawa. Una, yung
kasama ko si Tiny, yung mismong NMAX. So, first time ko bumiyahe ng parehas na yun, dalawang mahalaga sa akin na tao ay kasiguran. Ang ganda. Gusto ko siyang balikan na kasama yung mga viewers natin na mapapanood nila yung kasiguran. Worth it siya bayahin. 8 hours siya. At the same time, wala kang angkas. So, ikaw lang talaga yung magbabiyahe. Pwede kang umataw. Oo, pwede kang. Ay, di ko masasuggest na pwede kang umataw kasi sigsag-sigsag yung ibang daan eh. Yung scenery, yung ganda ng daan, hindi katulad dito, kung mapapansin nyo, hindi ko naman kinukumpara, pero ang ganda talaga ng daan ng Bulacan. Doon, mas sobrang ganda ng daan. Babalik-balikan ko. At siguro, sa mga susunod na taon, babalik at babalikan ko pa rin siya. Pero gusto kong magkaroon ako makakapag-discover ng bago. Diba? Siyempre, pumunta ka ng na Pagudpud, punta ka ng Visayas, Mindanao, na dala mo yung motor. Kasi yun naman talaga yun eh. Yun naman talaga yung dala mo yung motor eh. Pakiramdaman. Pakiramdam nun. Umulan umaraw yun, kasi nasa bundok ka at magandang kalsada, pasaya. Kaya ikaw? Siyempre, ang aking. Siyempre, ang sa akin naman, kung ano yung ano tawag dito, hindi ko makakalimutang biyahe ay yung pagpunta namin ng highest point. Yung sa new highest point sa Benguet. So, kahit sobrang layo niya, parang 8 to 9 hours ata ang biyahe papunta. Bilis mo nun. Bibilis yun. Oo. 8 to 9 hours ang biyahe papunta. Then, sobrang ganda nung pagtaas, sobrang kapal ng fog, sobrang lamig. Parang wala ka sa Pilipinas actually. Kung gaano kalamig sa Baguio, siguro triple o 4 na beses nun sa sobrang lamig. Yung tipong yung kamay namin ay tinatapat namin sa tambutso ng motor para makaramdam ng init. So, kahit yun, yung pagpunta namin doon, kasi doon nga ako nag-propose. Then, also, yung ganda ng paligid. Sabi ko, hindi ako nagsisisi na dito ko ginawa yun. Yung proposal na yun. And also, yung mga na-experience namin papunta doon, yung mga gala, yung mga side quest namin doon, gala sa mga garden, iba't ibang mga lugar, pagpunta doon sa iba't ibang mga pasyalan sa Baguio. So, lahat ng yon na-enjoy namin at lahat ng yon, syempre, chine-cherish namin. Kaya isa yun sa hindi ko makakalimutan. Ay, di ba maganda ang mag-motor kasi syempre, hindi lang naman sa drive ko lang, may memories din na may kasama mo yung girlfriend mo o at mapapangasawa mo. Okay, Sa yung mga girlfriend, kaibigan, pati yung mga family members mo. Yes. Lalo na kung isang buong pamilya kayo mahilig magmotor. Sarap Oo. siguro nun. Ang ang sa akin lang, wala kasi katulad nun sa inyo, di ba? Sa Bristol community, sa QG Motor, mayroong community sa nagra-rides. Sa akin kasi, ang hirap paghanap ng community na alam mo yun, mapagkakaanuhan mo. Mag-fit in ka. Mag-fit in ka kasi, syempre, magkakaiba naman ang trip eh. Yung iba, talagang motor nila, lalo na pag NMAX, di ba? Kaya ako, ang trip ko lang naman talaga, mag-rides kasama yung mga NMAX boys. So, hindi pa nakakapaghanap ng mga tropa. Talagang NMAX ang gamit nila. So, maganda ba ito? Maganda yan. Doon ka rin na-eksperimentohan yung motor ko. Tsaka singit lang ng konti doon sa ginawa namin na yun na sobrang natawa lang din ako nun. Ang ano ko nun, parang 1.6 ako parehas nun, center tsaka clutch spring, tapos straight 11 na bola. Parang ano lang, 3.1 kilometers per 3.1 liters per 100 kilometers ata ang ano ko nun. Tapos hindi niya ako binigo sa may pababang kalsada.
Hindi ako nawala ng preno, hindi ako ano. So, dalawa kami mabigat at meron kaming mga dalang mga gamit. So, talagang over sa load ang motor ko. Nakaginito na rin siya. So, nung una, nakakaba kasi sobrang tarik talaga nung pababa. Yung pauwi ang nakakaba eh. Yung paahon, walang kaba kasi alam ko naman nakakayanin ng motor. Kaso yung pababa na scooter, ang hirap. Kapag walang ano, wala naman tayo engine brake. Meron man, pero hindi na makakapit talaga na ihinto yung motor mo. Dahan-dahan lang. Hindi ka tulad sa manual na talagang pwede niyang i-certain at kung 10 kilometers per hour lang kapag naka-idle. May nawala sa atin. Hindi ko alam kung ako o ikaw. Wala, isa lang nakakonect. Baka akin. Check ko yung sa akin. Uy. Hello. Wait. Okay na? Ayusin ko lang ito. Hello. Okay na. Check. Sa'yo. Oh, yeah. Ayun, sorry sa abala. Kami... Medyo na-disconnect ka. Ang problema, hindi ko alam kung saan ka na-disconnect. So, Talaga yung pag natin matulid sa ano kaya disconnect. parang hindi naman na siya ano. Siguro kapag sobrang mapuno din ng lugar, naharakan din yung signal. Siguro lang ha. Ay, nagde-judge na kami ngayon. So, naka-record kasi yan. So, mga problema kasi namin. Siyempre, podcast to. Tumatakbo kami. So, mga nag-uusap, nagtatala kaya. Ay, siyempre, yun na nga, nare-record namin. So, hindi siya kemi-kemi na hirap hindi connect. And, para may share rin namin yung mga thoughts namin sa inyo, di ba? Ba't namin ginagawa to? Kasi meron kami intercom and yung intercom namin, syempre nag-uusap kami dito sa Doon safety. kami nagkakarinigan. Kami lang nakaran na ano, may mga opinion kami na, ano, galing no. So, gusto namin i-share sa inyo yung mga opinion na yan. May iba, Kadalasan naman hindi kami parehas ng opinion sa isang bagay. lagi kami nag-aaway minsan. Ay, hindi yan, kami mali parehas yan. ng opinion. So marami tayong nakikitang insight ng bawat isa. Pwede na ang tawag parang pwede parang okay yung ano mo, yung thinking mo dyan. Sige, hiramin ko yung thinking mo na yan. Ito yung sa akin. Nakita mo yung ibang part, okay. Pwede mo rin po din. Ganun lang naman kaya natin ginagawa to. Tsaka, sharing is caring eh. Pero meron akong tanong sa'yo. Ayun. Napalik na tayo. And we are back! Okay, maliban doon. Merong moving target. At talaga namang At talaga namang dahan-dahan. pinakita pa niya ang kanyang puwet. Asong malaki ang puwet. Malabuti. Kung makakausap mo yung dating ikaw, eto, wala tong connection sa pagmumotor kahit ano Grabe naman yun. Kung makakausap mo yung dating ikaw, sabihin natin yung batang ikaw, ano yung mga possible na sasabihin mo sa kanya? Siguro ano? Lalim na. Lalim na. Yun yung mga question ko kanina kaya nag-iiyakan ako. Ano yung sasabihin ko sa kanya? Or Siguro, maipapayo mo sa kanya, ganun. Anything na naiisip mo na gusto mong sabihin sa batang ikaw. huwag kang mag-stay dyan. Kung ano ko ngayon ay kaibahan ng ugali mo. Lahat ng negatibong emotion na meron ka ngayon. Sinalba siya ng isang tao. So, may magmamahal sa'yo. Hindi man yung hinahanap mo ng pagmamahal, nakita ko na siya. So, kaya mo maranasan mo yan, enjoyin mo yan. Kasi lahat yan pupunan ng isang tao. Masaya ako na nakatagpuan ko yun sa partner ko ngayon. Yun yung isa sa mga masasabi kong
sinagot nung negatibong thoughts ko nung bata ako. Ayan. Na, ayun. Nice. Baka meron ka pang gusto sabihin. Parang naiiyak ka na. Ay lang naman. Yung batang ikaw ay lang yan. Kung ano yung mga lungkot ng mundo ay may magsasolve yan at hindi lang ikaw ang isa. May mga nagmamahal talaga sa'yo. Okay. Ikaw. Ako naman, kung meron ako isang bagay na gusto sabihin sa batang ako, ay nakuha mo kung ano yung pinapangarap. So kung ano man yung mga mali na ginawa ko, hindi ko sasabihin na iwasan mo siya, pero magdesisyon ka na sa susunod base sa kung ano talaga yung gusto ng puso mo. Isang simpleng message lang na sana pala sa utak at sa isip at sa puso ko ay naiisip ko ngayon, what if pala, ayan tayo sa mga tit. May share ako sa what if dyan. So, sige. Pati nyo muna. So meron nga tayo mga ganun, mga what if na tinitingnan natin na paano pala kung naging ginito ko, paano pala kung sinunod ko yung sarili kong gusto, ganang bagay. Hindi na makuluyo. Tinatawag ka ng bayarin. Ay, Literal. yung akin naman, yung what if ko, kasi tuturo ako ng Gensai. So, meron ko akong mga computation. So, meron sabi ko sa mga bata, what if ganito? What if ganyan? So, yung bata, kasi wala nang magkaroon ng what if. Pero ang buhay kasi talaga, may mga possibilities eh. So, isipin mo muna bago analyze mo yung situation bago kumilos. Mayroong mga bahagi ng buhay natin na kailangan na on the spot yung yung response on the spot yung pero kailangan talaga maging klaro yung isipan mo. Kaya Kasi ako sa akin, mas gumagana sa akin yung mga bagay na hindi ko pinagpaplanuhan. Nasanay ako sa buhay na go with the flow. Kung ano yung nangyayari sa buhay mo, sige, sundan mo. Tapos, doon ako naniniwala na after that, kung para sa akin talaga ang isang bagay, mapupunta siya sa akin. Pero, more sa ginagawa ng iba na, hindi, kailangan ko talaga itong gawin para makuha ko ang isang bagay. Siguro dahil iba-iba rin talaga tayo ng pagpapalaki ng magulang. So, feeling ko lang to. Feeling ko ganun yung magulang ko. So, baka na-adapt ko yung ganung ugali nila. I have a question ko. Siyempre, sabi mo kanina na nakuha mo na yung pangarap mo eh. So ngayon ang question ko, ano naman ang goal mo? Nung nakuha mo na yung pangarap mo, ano naman yung goal mo ngayon? Actually, sa goal ko, hindi ko masasabi kung ano lang ang... Katulad yung sinabi ko kanina, lagi akong go with the flow lang. So, kung ano yung goal ko, kung sabihin natin, yung iba nangangarap maging principal, maging head, sa akin, wala eh. Siguro kung ganun pa rin, sa kung ano ang ibibigay ng pagkakataon, kung alagang para doon ako, baka ma. Meron tayong merong magkakaiba pa. Oo, kasi depende naman siya sa kung ano yung gusto mo eh. So kung yun nga, tulad ng sinabi mo, kung paano kung bukas iba na yung gusto mo, sigurado may iba din goal mo. Ano ba pangarap mo? Ano ba yung pangarap mo na natupad? Na maging teacher. Actually, ang pangarap ko nung bata ako ay maging pastor. So, hindi ko alam. Sorry. Nawala na ako sa track nun. Actually, hindi ko rin naman alam kung bakit. Pero, siguro, alam mo na, ako magsasalita kung bakit nawala ka sa pastor. Dahil napakabait mong tao. Sige na nga. Pinagpapala ka. Tapos,
Lahat ng ito napakabait na tao na ito. So lahat ng galit ko na Tantado! kasi ito sobrang bait ito, parang feel ko sa ibiyerno tumabon. Tantado! Napapamura ako nito ng malatay. Ganun ako kapait. Yan siya kapait. So siguro yun yung dahilan. Sige, what do you pastor. Ganun naman sa akin, pastor. Tapos, ang kwento niya, fourth year high school ako, alam mo yung, wala lang, sige lang, ang goal ko lang ay pumasa, hindi para manguna sa klase o kahit ano man. Tapos, meron lang ako isang teacher na pinag-report niya kami. So, ako, sige, report. Tapos, yung saktong report lang, hindi yung katulad ng mga klase ko na sige ng ticket ng kung ano-ano, ganun. Na yung reporting nung high school na talagang yabangan anong tawag dito, sa Manila paper. Mga kinukulayan pa ng oil pastel yung Manila paper. Ayun, isang simpleng ganun lang, simpleng discussion report sa MAPE. Kaya rin ako naging PE major. Tapos sabi niya, tinawag niya lang yung pangalan ko. Tapos sabi niya, eto pwede tong maging teacher. So sa feeling ko nun, may to si Sir. Alam ko namang di yung ginawa ko eh. Kumbaga, para lang i-feel good yung i-touch lang siguro yung heart ng bata kung bakit niya ginawa yan. Pero malaking impact sa akin yun kung bakit ko naging gusto. Then after nun, pinalagay ko sa yearbook ko. Specific yun, maging MAPE teacher. Natupad naman siya. Yes, and doon ko siya nakuha sa teacher ko na yun kung but specific kung nilagay yun ay dahil din sa kanya. So magaling ka Kasi, sumayaw? hindi rin ako magaling sa arts. Ayun lang. Sakto lang na sanay pero hindi magaling talaga. Pero ang sa akin ay tawag dito, lahat ng bagay na pag-aaralan at lahat ng Yun. bagay na gusto mong matutunan ay pwede mong matutunan basta ginusto mo. Ayun. Yan naman talaga yan eh. So pagka ginusto mo isang bagay, matututunan mo. Pero magkaiba yung natutunan mo siya sa merong tao na natutunan yun tapos may talento talaga. Oo, iba talaga yung talent. Iba talaga yung talent. Iba yung paano yung diba tayo, magdodrawing tayo. Na-improve natin yung drawing natin eh. Pero yung may talent na talaga, kung paano niya i-blend yung kulay, paano niya nilalaro. Iba talaga yun. Kahit hindi niya tawag dito, kahit effortless yung gawin ng isang bagay, sobrang ganda. Yun yung talent na tinatawag, yung hindi mo na kailangan pang Oo, ipaglaban. pagkuha mo sa akin, yung pagkuha mo ng ng asar ko, effortless yung talent mo yun. Ay, yun nga. Yan nga ang talent ko. Ayun nga, ang talent mo. Hindi, Oo. kasi yun lang din, tuktungan ko lang yung kanina, yung sa, yun lang din yung goal ko. Ang goal ko naman ay hindi matutunan ng mga bata kung bakit ginawa ni Picasso ang isang art. Kung bakit natin kailangan sayawin ng paulit-ulit ang Galaw Pilipinas. Pero yung i-touch mo lang yung puso ng bata para sa isang bagay na pwede niyang gawin. Isang malaking bagay yan eh. Hindi na, yun yung pinangahawakan ko kung bakit hindi ako namimilit ng bata na ito, dapat ganito lang ginagawa mo, dapat ganyan lang. Kaya halimbawa, sa mga quiz namin, laging nagtatanong yung mga bata na yan, Sir, pwede mag-Tagalog? Sabi ko sa kanila, ako simula noon ay pumapayag ako mag-Tagalog. Bakit? Kasi gusto ko na malaman ko kung yung tinuro ko ba ay kaya nilang i-explain na naintindihan nila. Hindi yung eksakto. Halimbawa, eto, PE, ang tinanong ko ay ano ang PE, binigay lang nila sa akin, physical education. Parang ayaw kong makita sa bata yung gano'n. Mas gusto ko, PE, ito ay isang paraan ng tao para yung ma-explain nila, yung natutunan talaga nila yung bagay na yun.
isa rin sa ano yun, no, sa pinaka fulfillment nilang guro yung i-apply nila. Sabi ko nga sa additional lang ako, syempre may mga iba't iba tayong kwento. So sabi ko nga kanina lang, tuturo ako ng mabisa komunikasyon kahit hindi naman ako magaling talaga sa communication. Communication. Oo. Pero sa utak ko magaling ako. Syempre. I mean, sabi ko sa mga bata, hindi nyo ka ako, alam ko sa susunod na mga taon, makakalimutan nyo na yung definition niyan. Pero gusto ko, yung mabisang komunikasyon na apply nyo, na hindi kayo takot humarap sa mga tao sa paligid ninyo at i-express yung saloobin ninyo, yung pananaw ninyo, yung paniniwala ninyo. Kasi yun yung topic ko. So sabi ko sa kanila, at huwag ka ako kayong magbibigay at magbabahagi ng isang saloobin at komunikasyon na nakakasakit sa kapwa tao. Yan yung pinakaano natin. Yan yung ano natin no? Ako lagi kong sinasabi sa mga bata, lalo kapag pinag-uusapan namin mental health. Sabi ko, ako ngayon lang din ako natututo. Alam nyo yung kung paano ako magsalita sa inyo, kung paano ako kayo biruin. Pero ako yung unang tinatamaan sa mga bagay na tinuturo ko sa inyo. Siyempre, di ba? Tsaka, ikaw yung, sabi nila di ba, the best teacher is experience. So, ikaw mismo may experience ka na mga bata pa yan, mga wala pang experience yan So, bilang ikaw may limited lang. So, bilang may experience ka, i-align mo dun yung kwento Kung nararanasan nila yun, dun may i-align So, isa sa mga nakwento ko nga sabi ko, environmental philosophy. Sabi ko nung bata, kung may favorite ka akong puno, kayo ba may favorite? Siyempre, yung mga bata, tatanggi pa yan. Sabi ko, may favorite ka ako puno. Yung puno na yun, pagka mga hapon na, tuwian na ng galing school, pupunta kami doon. Kukuha kami ng bigas, luya, manok sa bahay namin. Tapos doon kami magluluto ng lugaw sa, parang nagpapaypayan kami ng mga tropa namin ng bata kami doon. Doon kami kakain. Tapos hindi kami kakain sa baba lang, sa taas lang ako. Doon sa mismong puno na para kami mga unggoy. So, tatanungin mo bata, yan nararanasan mo ba yun? Sige nga, magbigay ka nga ng kwento na gano'n. So doon sila ganun pala. So ganun pala yung environmental philosophy. So, kumbaga natatouch mo yung mismong childhood nila. At the same time, na-experience pala nila yung mismong part na yun sa mismong discussion. So, medyo nagiging seryoso tayo sa part na yan. Oo nga, pero dapat lang naman talaga na pag-usapan natin ng seryoso yung mga ganyang bagay. Ikaw, bilang guro. Siyempre. Sinasabing guro ako. Hindi ko sinasabing guro ako. Sige. Bilang isang guro. Hindi. Magandang sa natin nag-aasam ng kaisipan ng mga kabataan. Uy! Tagalog na Tagalog. Napakamatalinaga mo naman, kaibigan. Napakatagalog, Nung panahon namin ni kumparing Rizal, hindi kami ganyan. Hindi ba kayo ganyan? Kaya pala nabakas siya. Joke lang. Joke. Kaya siya binaril. Okay. Para sa sarili mong kalayaan. Wag na akong i-continue, baka may mga istorya. Sige, ilalagay natin yan dun sa ilalagay natin yan dun sa intro. Sige. Okay. Nakalimutan ko tuloy tanong ko. Dapat ba ng bawat guro ay handa? At dapat ba ang lahat ng bata ay handa rin sa pagtututo? Ano yung definition mo ng handa sa mga Handa guro? ang guro sa pagtuturo at handa ang mga bata sa pagkatuto. Oo naman. Actually, kapag ang guro ay bago, doon lang kailangan yan maghanda. Para sa akin yung bagong guro ka, or yung bagong pasok mo lang para sa isang curriculum, doon ka dapat mag-aral. Kasi kadalasan, ng mga ganyan, nasanay tayo sa mga teacher natin dati na ang dala lang pagpasok ay chok. Ay, ako yan. Di ba? So, ibig sabihin, sa kung paano tayo nagtuturo ngayon, meron na tayong mga PowerPoint, meron na tayong mga mas pinadali siya, yes. And, dati kasi, ang nagsasalita ay yung experiences nila.
Tapos kung Kumbaga, gaano nila kabisado yung isang topic, ano. Oo, kaya nga, lagi nilang nire-relate sa sarili nila, di ba? Ako nga eh. Oo, Kaya naikikwento nila yung buhay nila na ang gagawin ng mga boys at the back. Talaga ma'am? Ano yun ma'am? Yeah. Hanggang sa mga ba, nakalimutan na yung mismong lesson. may mga ganun eh, no? Oo. Kaya hindi, mahalaga talaga yun yung handa ka sa mga tinuturo mo kasi once merong mga bata na biglang magtataas ng kamay, paano sir kapag ganito? Kapag di mo na nasagot yun, yun na ang katapusan mo. Ay, dapat ano rin, ako, hindi ko ginagamit yung, sige, assign mo yan. Hindi ko ginagamit yun. Umaamin ako sa bata kapag ano. Ikaw, halimbawa, sorry cut muna kita. Sige. Halimbawa, kasi kanina lang siya nanggaling. Ang pinag-aaralan namin ay maternal health. Tapos meron ako isang bata nagtanong, sabi niya, Sir, paano kapag pinagbuntis sa labas ng matres? Sabi ko, oo nga no. Ano mangyayari sa bata kapag pinagbuntis sa labas ng matres? So sabi ko, ako ay hindi personal na eksperto sa larangan ng pagbubuntis. Pero pwede kayong gumawa ng sarili ninyong mga research. Kung meron ba talagang ganyang nangyayari or di kaya naman, meron ba talagang nabubuhay sa ganyang pangyayari kung meron. So if ever man na merong mga ganong questions at hindi mo masagot, hindi naman siguro kabawasan na sabihin mo sa kanila ito to kasi walang perfecto kahit naman katalino. Si Kuya Kim, tanungin ko yan, Kuya Kim, Ano na? ano ang Kuya Kim, ano ang components ng isang concave mirror out of nowhere? So, madidiscuss mo yan, di ba? So, kung alam ni Kuya Kim yun, sasagot niya yun. Pero Kung hindi niya sasagutin yun. Alam nga naman, manghula ka ng isang bagay na sinabi mo sa bata, ito yung bagay na yun. Tapos after ng ilang taon, yun yung tumatak sa isip niya hanggang pagtanda niya, yun yung naaalala niya. Tapos mali pala. ako naman, pag ganyan ang scenario na ginagawa ko, sige ka ako, assignment ko pa ako. Hindi ko bibigay na sa bata. Sabi mo, sige ka ako, gusto ko rin matuan, malaman. Kasi syempre, curiosity nila yun eh. Sige ka ako, explain ko pagkatapos. May isang bata sa akin tanong niya. Syempre, nasasagot mo ibang question eh. So, sabi niya, graduate niya sila ng grade 12. Sir, bakit po ang kulay na ganito, iba-iba ang kulay? So, bakit po ganun yung scenario nila? Sabi mo, yung dahon yun. So, pwede in-explain ko sa kanila. Bakit po yung isang dahon may iba't ibang kulay? Sabi ko, ano? Bakit may dalang kulay yung dahon na yun? So, lang oo. Pagbalik ko sa kanila, i-explain ko ng malalim yon na maiintindihan nila na ganun pala siya. Meron palang talagang epekto yung mismo nutrients siya, ganun. Bigyan rin kita ng isang senaryo kung bakit kailangan rin. Sa akin na, for me, bilang isang nagkakasa na kaisipan ng mga bata. Kahasa naman ako. Purol na yung akin eh. Hindi, kumaga, nagbibigay lang ng mas malawak na alam. Isa sa mga sa kapatid ko, nagtanong sa akin, Kuya, ilan ang kulay ng watawat? Elementary. Sabi ko, ilan ka ako ba? Puti, pula, dilaw, tapos blue. Tama, mali. Di 4. Sabi ng teacher ko, 3 lang. Bata yun bata. Nga siguro 7, 8. Sabi ko ako, kasama ang puti, isa kulay. Kaya naging 4 siya. Meron pa akong definition yan kung bakit yan puti eh. So, meron siyang paliwanag kung bakit siya puti, di ba? So, sabi ng teacher ko, 3 lang eh. Sabi ko, sige, pupuntahan po ako teacher na yan. Ganun yung tatakot mo yun sa bata, no? Pero later on, nung nag-high school na siya, na-realize niya, 4 yung kulay ng watawat, hindi 3. So, ikaw bilang guro, dapat napapaliwanag mo yung part na yun sa bata kung bakit nasabi yun. Kasi maniniwala yung bata eh.
Diba? So, Sa akin, yun yung... personal na nangyayari din yan. Halimbawa, dati nung high school ako nun, pinag-aaralan namin yung mga bones. Gano'n ko namin yung bones, ganitong ganyan. Tapos meron mga definition doon. Tapos, parang merong isang nakalagay doon sa ginamit ng teacher ko ay bone marrow. Pero walang kahit anong nakano. So, hindi pala, picture pala siya. Tapos meron akong nakita doon sa tambot na buto. Tinanong ko siya, sabi ko, ma'am, anong tawag dyan? Kasi picture yun. Ang sagot niya sa akin noon ay bone marrow. So ako, nakikipagtalo ako hanggang pag-uwi ko ng bahay. Pinagmamayabang ko na, hindi, bone marrow yung tawag dyan. Yun yung sinabi. Yun yung bone marrow daw yun eh. Ganun. Eh, yun ang favorite na part ko ng manok. Yung yung malambot na buto Yung na yun. malambot, oo. Ang sarap kainin nun eh. Kahit walang lasa yun, yung lutong. So, Oo. yun yung paano mo, Oo. yan. Oo. Diba na yung pusa, ba nakakasan mo? So, Parang hanggang ano siya, hanggang fourth year high school ata ako, magka-college na ata ako nung nauso yung mga searching, tsaka ko lang siya talaga nalaman. nakaka-emphasis sa utak na. Oo. Pati yun, yung pag-pronounce ng ako, hindi ako magaling sa pronunciation. So, may mga part talaga na hindi ko ma-explain. Sabi ko sa mga bata, magkaiba kasi ka ako yan. Ngayon, ang pagkabasa ko sa science, say science. So, in-explain sa akin na, oo. So, in-explain sa akin na private ako, sa akong pa-teacher, na hindi, dapat science. Sa kasi yung mismong emphasis ng E-N-C-E. Parang ganun yung sinabi niya. Kaya science. So, ganun pala ka ako. So, hindi siya parang atake sa akin na, ay, mali ka. Ikukorek. Ganon. Hindi ganun yung kumbaga, ikukorek kita na ganito para kapag nagkataon, tama na yun. So, ang tama talaga ay science. Science. Doon sa kanya. So, yung pananiwala ko ulit. So, may iba na Kasi science. kahit yung mga teacher ko dati, halimbawa, syempre, natutunan mo na elementary, science. Pagdating ng high school, yung mga teacher ko, ang sinasabi naman, Science. Hindi, science ang tamang basa. Science kayo ng science. Ngayon, ang gulo. So, di ba, gulo. So, sabi ko, ang pinuputong sa kanila, basta tama ang spelling. Science or science yan. Basta tama ang Iba spelling naman mo. kasi tayo ng race. Oo. Diba? So, yun. Diba? Parang si, yun mascot na yun Uy, mascot uy, yun. uy, uy, uy. Uy. Mabasa. Masa. Oo, yun lang naman yung akin. Yun Ikaw, lang din naman gusto mo pang pagtanda mo, nandun ko pa rin sa school nila na pinagtatrabaho mo ngayon? Ako? Kasi hindi ko pa masasabi. Siguro depende sa ibibigay ng panahon. Kung magkaroon man ako ng anak ulit. So, Siyempre, yun ang priority ko. Pero kung tatanungin mo ko ngayon kung saan ko gusto, mas gusto ko dyan. kung hindi ka nga binigyan ng anak, pero binigyan ka man siya. Lord, Alam mo. siya. Alam mo, ha? Nababago ang natin, isipan natin. Nababago naman ang goal natin sa buhay. Sabi nga nila, di ba? So, ayun nga. Sa akin, pilwado na ako, improve ng sarili ko. Doon ka natatanda kapag may shot. Ay, hindi naman siguro na tatanda na. Kasi ang goal ko naman talaga, makahandle ng school kasi pinarakas sa akin ni Lord yun. Medyo makalihiyosong tao, Ay, hindi, ayun nga, nakakanasan mo siya. So, gusto mo siya i-continue. Pero hindi doon sa school na yun. Sa ibang school na, feel ko, sobrang kulang ako ng experience dati. At ngayon na meron na akong experience at meron na akong na-improve sa sarili ko. Kaya ko siya i-apply sa ma-handle ko. So, may process naman siya. Hindi naman siya biglaan. Kaya kung mababago man siya by the end of the buhay ko, ay di, basta at least nag-enjoy ako. Ito ang question ko. Ayan, meron akong last question kasi bawi naman na tayo. Uy, ang ganda ng salamin niya.
Sorry. Okay. Gano'n kalapit ang ADHD mo. Okay. Walang focus eh, no? Okay. Meron ka bang regret sa sarili mo? Uy! Sa sarili ko. So far, wala naman. Pero may what if ka, no? Meron lang what if. Pero yung sabi ko nga kanina, kung ano man yung bagay na nangyari sa akin, ay sasabihin ko lang sa kanya na maging maingat ka sa mga bagay na ginagawa mo. Pero hindi ko sasabihin na wag mo siya completely gagawin. So, yun yung ano mo. Ako, so far, So far. Hindi, so far. So far. Yes, par. Diba? So, ayun. Saan lang naman, tinagalog ka na ngayon. Saan lang, wala pa akong nagiging regret. Kasi naniniwala ako na kung ginalingan ko man at hindi ko manggalingan, kung sa akin ang isang bagay, bibigay sa akin. Diba? Hindi ako nagkakaroon ng regret. Lagi At nyo saka- lang tatandaan din. Sige, sa'yo pala muna. Sorry. Tsaka ano kasi, pagka nagkaroon ka ng regret, nagiging lason siya sa isipan. So, Totoo naman. magiging malungkot ka kung pangit yung resulta, pero babangon na tatanggalin mo siya sa sistema mo para hindi siya Doon ka maging lason. matututo eh. So sa pagtatapos ng bawat biyahe natin, paniguradong hindi lang naman yung kilometro ng odometer natin yung nadadagdagan. Pero pati yung mga experiences, pati yung mga bagong natututunan natin, yung Tapos yung magandang salamin. bagay. Oo naman. Yung salamin kanina. Oo, yung mga magagandang bagay lang na pinakamahalagang nakukuha natin sa bawat biga ng throttle. So, ang throttle insights ay hindi lang ito pagkikwento ng isang kwento ng or isang parte ng kwento ng buhay, pero ito din yung nagiging lessons na posible na matutunan na ninyo kahit hindi nyo pa pinagdadaanan. Kasi Tsaka, yun ano lang rin, naman yung goal natin kung bakit tayo gumawa ng ganitong klase ng podcast. Tsaka additional din, yung podcast namin may ilaw format yun. So, one day lang yan, so nakailaw siya. So, Nakailaw yan. yun yung nai-stress ako ngayon. Hindi, sabi daw ng mga English naka-ILO. ILO, sa ILO television yun. program. Secret, So yun lang, Gem Ventures here. Tiny Rides. And samahan niyo ulit kami sa susunod na episode na Throttle Insights. Rides. Reflect. Ulit. Mali. Isa ba? Mali. Minus 2 ka sa recitation. Okay, sige. Ano yung sa akin? Right. Rides. Record. Record. Ayun. Ulit. So, last take. Okay. Rides Record. and reflect. So, yun lang. See you in another day. Peace out. See you. Bye.